Movie recap Tagalog here. Noong bata pa si Saewon, namatay ang kanyang ina sa isang hit-and-run na aksidente. Dahil dito, nagpa siya siyang maging isang brain scientist. Isa siyang henyo at kaya niyang tandaan ang lahat ng kanyang nakikita. 20 taon matapos mamatay ang kanyang ina, naging isang kilalang doktor siyentipiko si Saewon sa larangan ng brain science. Isang araw, may isang misteryosong tao na kumontak sa kanya at humiling na kunin niya ang impormasyon mula sa utak ng isang lalaking nagpakamatay. Naengganyo si Saewon at tinanggap ang alok. Sinubukan niyang kunin ang impormasyon mula sa utak ng patay na lalaki, ngunit nabigo siya. Ilang araw pagkatapos, napansin niyang nag-iba ang kanyang ugali at pananaw sa paligid. Dahil dito, sinimulan niyang imbestigahan ang kaso ng patay na lalaki. Nagsisimula ang lahat sa batang ito na palaging iniiwasan ng mga kalaro niya. Araw-araw, mahilig lamang siyang gumawa ng kakaibang bagay, ang pagdidisek o pagbubuklat ng anumang makita niya. Dahil dito, natatakot sa kanya ang mga bata at matatanda sa paligid. Ngunit may isang tao pa rin na palaging nagmamahal at nagtitiwala sa kanya, ang kanyang ina. Ipinayo ng guro ni Saewon sa kanyang ina na dalhin siya sa isang psychologist. Sinunod ng ina ni Saewon ang payo ng guro at dinala ang anak sa isang espesyal na treatment center. Bagaman napakatalino ni Saewon, halos wala siyang kakayahan sa pakikisalamuha. Napagdesisyonan ng doktor na si Saewon ay may autism. Upang magamot ang sakit na ito, kinailangan ng kanyang ina na magbayad ng 1 milyong won kada buwan, isang halaga na hindi kayang bayaran ng kanilang pamilya. Dahil dito, malungkot niyang dinala pa uwi ang kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, biglang may rumaragas ang truck at nasagasaan ang kanyang ina. Nakatayo lamang si Saewon, walang anumang emosyon, habang pinagmamasdan ang kanyang inang nakahandusay sa dugo. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay. Isinangguni ang kaso ni Saewon sa isang kilalang propesor ng neurology. Bagaman nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina, wala siyang ipinakitang emosyon. Naging interesado ang propesor sa kakaibang estruktura ng utak ni Saewon. Ang distansya sa pagitan ng hippocampus at amygdala ng kanyang utak ay masyadong malayo. Dahil dito, napakahusay ng kanyang memorya, ngunit hindi niya kayang ipahayag ang kanyang damdamin. Personal na binisita ng propesor si Saewon upang marinig mula sa kanya ang kwento ng aksidente. Naalala ni Saewon ang sasakyang nakabangga sa kanyang ina, pati ang plaka at ang suot ng driver, kahit isang sulyap lang ang kanyang nakita. Bago mamatay ang kanyang ina, narinig niya itong tawagin ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Namangha ang lahat sa di pangkaraniwang memorya ng batang iyon, ngunit nakaramdam din sila ng takot. Nais pang pag-aralan ng propesor ang utak ni Saewon, kaya maraming eksperimento ang isinagawa sa kanya. Lumipas ang panahon at ngayon, si Saewon ay isang kilalang siyentipiko. Si Saewon ay dalubhasa sa pag-aaral ng nervous system at utak ng tao. Ang paksa ng kanyang pananaliksik sa pagkakataong ito ay brainwave synchronization o pagsabay ng mga brainwave. Naniniwala siya na kung magagawang magsabay ang mga brainwave ng dalawang tao, posible nilang makita ang mga alaala at iniisip ng isa't isa. Ang layunin nito ay upang matulungan ang mga pasyenteng may problema sa utak. Gayunpaman, ang pananaliksik ni Saewon ay nakaharap sa maraming pagtutol mula sa mga eksperto. Ang pagbabasa ng iniisip at alaala ng ibang tao ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan. Alam din ito ni Saewon, kaya kailangan pa niya ng mas maraming oras upang patunayan na mabuti ang kanyang eksperimento. Pagkatapos ng kanyang lektura, tumayo siyang mag-isa sa party. Isang batang mamamahayag ang lumapit sa kanya upang makapanayam siya. Gusto ng mamamahayag na malaman ang personal na motibo ni Saewon sa kanyang pananaliksik. Ngunit tumanggi siyang magbahagi. Para sa kanya, ang pananaliksik lamang ang tanging kaligayahan niya. Sa katunayan, bago pa siya kapanayamin, nalaman na ng mamamahayag ang tungkol sa pamilya ni Saewon. Alam niyang namatay ang ina ni Saewon sa isang aksidente, at kamakailan lamang ay nasangkot din sa trahedya ang kanyang asawa at anak. Ayaw ni Saewon na ipagpatuloy ang usapan, kaya tinalikuran niya ito at umalis. Sa halip na umuwi, nagpunta siya sa silid pananaliksik upang magtrabaho. Ang mga paksa ng kanyang eksperimento sa pagkakataong ito ay 2 daga, isang itim at isang puti. Sinimula ni Saewon ang proseso ng pagsasabay ng kanilang mga alaala. Ngunit nabigo ang eksperimento ng parehong namatay ang 2 daga. Malungkot na itinala ni Saewon ang resulta sa tape recorder, at pagkatapos ay nagpatuloy sa opisina. Gusto siyang yayain ng kanyang mga kasamahan na maghapunan, ngunit malamig niya itong tinanggihan. Iniisip ng lahat na si Saewon ay isang taong kakaiba at walang emosyon. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa isang Japanese restaurant upang kumain mag-isa. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumulog at kumidlat na nagbigay liwanag sa malaking bahay. Malungkot na tinitigan ni Saewon ang silid ng kanyang anak at naalala ang mga araw na masaya pa ang kanilang pamilya. Bagaman hindi kayang ipahayag ni Saewon ang kanyang emosyon, naramdaman pa rin niyang nabubuhay siya tulad ng ibang tao. Ngunit isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Ang pusang inaalagaan ng kanyang pamilya ay nabasag ang isa sa kanyang mga tropeo. Malamig niyang sinabi sa kanyang asawa na itapon ang pusa, ngunit pinigilan siya ng babae at sinabing ang pusa lamang ang kaibigan ng kanilang anak. Lumabas na ang anak ni Saewon ay may autism spectrum din, kagaya niya. Ito ang naging dahilan ng madalas nilang pagtatalo. Gusto ng asawa ni Saewon na lumaking normal ang kanilang anak tulad ng ibang bata, ngunit gusto naman ni Saewon na maranasan ng anak niya ang parehong kabataan na naranasan niya noon. Hanggang sa naganap ang hindi inaasahan, namatay ang kanilang anak sa isang sunog. Dahil dito, lubos na nasiraan ng loob ang kanyang asawa. Ayaw tanggapin ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak. Dahil dito, labis na nabahala si Saewon. Gusto niyang tanggapin ng kanyang asawa ang katotohanang tuluyan ng pumanaw ang kanilang anak sa apoy na yon.
Ngunit ang malamig niyang mga salita ay labis na nakasakit sa puso ng kanyang asawa. Sa huli, nangyari ang bagay na pinakanatatakutan ni Siwon, gumawa ng isang padalos-dalos na hakbang ang kanyang asawa at hindi niya nagawang protektahan ang natitira niyang pamilya. Upang makalimot sa realidad, ibinuhos ni Siwon ang sarili sa mga eksperimento. Maingat niyang sinuri ang bawat brainwave ng dalawang daga. Habang papatayin na niya ang makina, biglang may malakas na signal ng koneksyon na lumabas. Ang mga utak ng dalawang daga ay nagsabay. Ipinakilala ni Siwon si Black sa isang maze. Kahit unang beses pa lang nitong naroon, mabilis nitong natagpuan ang pinakamaikling daan palabas. Ang daang iyon ay itinuro ni Siwon kay White noon. Masayang itinala ni Siwon ang resulta. Upang mapabilis ang eksperimento, humiling siya sa kanyang mga nakakataas ng isang bagong bangkay para sa pananaliksik. Ngunit tinanggihan siya ng mga ito. Sa palagay ng kanyang supervisor, masyadong delikado ang ginagawa ni Siwon at hindi siya dapat gamitin ang sarili bilang test subject. Ngunit buo pa rin ang loob ni Siwon sa kanyang plano. Kaya pumunta siya sa kanyang malapit na katulong. Hiniling niyang humanap ito ng bagong sampol ng katawan, isang dekalidad na bangkay. Kapag naging matagumpay ang eksperimento, maaari na niya itong i-apply sa mga tao. Sinubukan ng katulong na pigilan si Siwon dahil napakadelikado ng ideya. Tumanggi itong tumulong. Ngunit nang makita niya ang taos-pusong mga mata ni Siwon, sa huli ay pumayag din siya. Kinagabihan, palihim silang pumasok sa morgue. Ngunit nahuli ng gwardiya si Siwon na may dalang mga kagamitan. Sa kabutihang palad, nakialam agad ang katulong at tinulungan si Siwon na makapasok sa loob. Agad silang nagsimula sa trabaho. Itinulak ng katulong ang bagong bangkay papasok sa loob ng morgue habang inihahanda ni Siwon ang mga makina. Mahigpit ang kanilang koordinasyon at bawat kilos ay kinakailangang eksakto. Matapos maihanda ang lahat, ikinabit ni Siwon ang device na nakakonekta sa kanyang ulo. Kinabahan ang katulong habang pinapaandar ang makina. Unti-unting bumilis ang takbo ng makina at si Siwon ay unti-unting nakatulog. Sa kanyang paningin, lumitaw ang kakaibang tanawin, malakas ang ulan, at napapaligiran siya ng maraming puno. Bigla na lamang may batong lumitaw sa harap niya at paulit-ulit na tumama sa kanyang mukha. Nagsimulang umagos ang dugo. Bumaba sa zero ang tibok ng kanyang puso. Natakot ang katulong at agad nagsagawa ng CPR. Sa kabutihang palad, nagising din si Siwon sa huli. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at tumingin sa bangkay na nasa tabi niya. Katatapos lang niyang maranasan ang pakiramdam ng bangkay bago ito mamatay. Natapos ang eksperimento. Habang pauwi, maraming iniisip si Siwon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanawin na naranasan niya sa eksperimento. Pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang katulong at makauwi, nagulat siya nang makita ang isang estrangherong nakatayo sa harap ng pinto. Naging maingat si Siwon at tinanong kung sino ang taong iyon. Inilabas ng estranghero ang kanyang business card at ipinakilala ang sarili bilang si Detective Kang Mu. Nagulat si Siwon nang marinig na hinahanap pala siya ng detective. Tinanong ni Detective Kang Mu si Siwon kung kilala niya si Yuki. Ngunit iyon ang unang beses na narinig ni Siwon ang pangalang iyon. Habang paalis na sana si Siwon, bigla nitong sinabi, "Gusto kong marinig ang tungkol sa iyong asawa." Si Yuki raw ang umupa kay Kang Mu upang imbestigahan ang asawa ni Siwon. Dahil dito, hindi naging komportable si Siwon. Binalaan niya si Kang Mu na umalis bago pa siya tumawag ng pulis. Pagkaalis ni Kang Mu, biglang nakaramdam si Siwon ng matinding sakit ng ulo. Sumunod ay umikot ang kanyang paningin at tila nawala ang lakas ng kanyang katawan. Pinilit niyang pumasok sa bahay. Sa kanyang isipan ay sumulpot ang mga imahe ng kanyang ina noong nakaraan. Kasunod nito ay ang imahe ng isang killer. Bigla siyang nagising na parang nabigla. Sa sandaling iyon, 2 pulis ang dumating upang imbestigahan siya. Dumating sila upang pag-usapan ang tungkol sa asawa ni Siwon. Maingat na tumingin sa paligid ng bahay ang 2 opisyal. Napansin nila ang maraming sertipiko ng karangalan ni Siwon. Isang babaeng inspektor ang nagtanong kung kilala ba niya si Yuki. Nagulat si Siwon sa tanong na iyon. Lumapit ang babaeng inspektor at sinabing si Yuki ay isang taong malapit sa kanyang asawa. Natagpuan daw nila ang bangkay ni Yuki kahapon. Dahil dito, pinaghinalaan nila si Siwon bilang salarin. Ang mapagbintangan ng walang dahilan ay labis na nakaistorbo sa kanya. Ngayon, siya ay isa ng suspect sa kaso. Dahil gusto niyang malaman kung sino si Yuki, kinausap ni Siwon ang gwardyang nagbabantay sa morgue. Gusto niyang makipag-ugnay sa utak ni Yuki upang mabasa ang mga alaala nito. Pinayagan siya ng gwardiya na manatili doon ng isang oras. Mabilis niyang inilabas ang kanyang device at nagtungo sa dulo ng pasilyo. Pagbukas niya ng pinto, lalong bumigat ang atmosfera. Natagpuan ni Siwon ang locker na kinalalagyan ng bangkay ni Yuki. Sinimulan niyang ikonekta ang kanyang utak at unti-unti siyang bumaon sa mga alaala ni Yuki. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang paningin. Ito ang alaala ni Yuki noong siya ay nabubuhay pa. Mayroon din siyang masayang pamilya tulad ni Siwon. Ngunit dumating ang trahedya. Isang estranghero ang umatake at pumatay kay Yuki. Pagbalik ni Siwon sa silid pananaliksik, itinala niya ang resulta ng koneksyon. Ngunit hindi pa rin niya ganap na maalala ang mga alaala ni Yuki. Ito ay isang malaking tanong na kailangang sagutin ni Siwon. Pagkatapos ng trabaho sa araw na yon, siya mismo ang nag-aya sa lahat na kumain sa labas. Laking gulat ng buong opisina. Nagtaka silang lahat kung bakit si Siwon, na kilala sa pagiging malamig at tahimik, biglang nagyayang kumain. Pati ang pamilyar na chef sa restaurant ay nagtataka. Unang beses kasing dinala ni Siwon ang kanyang mga kasamahan doon. Bukod pa rito, umorder din siya ng mga inumin. Iba rin ang kanyang aura ngayon, mas magaan ang loob, mas nakikipagbiruan sa lahat. Samantala, sa himpilan ng pulisya, masusing iniimbestigahan ng babaeng inspektor ang impormasyon tungkol kay Siwon. Sinuri rin niya ang kaso na kinasangkutan ng pagkamatay ng anak ni Siwon.
Naisip niya na maaaring nagkaroon ng relasyon ang asawa ni Si-won kay Yuki. Dahil sa selos, pinaniniwalaan niyang pinatay ni Si-won ang kalaguyo ng kanyang asawa. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Si-won sa opisina. Doon niya napansin ang ilang kakaibang bagay sa sarili, tulad ng paggamit ng kaliwang kamay at pagkahilig sa pag-inom ng kape. Mga ugali itong hindi niya dating ginagawa. Agad niyang isinulat sa pisara ang mga pagbabagong ito. Nagulat din ang kanyang mga kasamahan sa biglang pagbabago ni Si-won. Biglang namatay ang mga ilaw sa silid. Nakakita si Si-won ng aninong nakatayo sa tapat niya. Akala niya'y kasamahan niya, ngunit nang tawagin niya, walang sumagot. Tinanong niya kung sino ang nandoon. Habang iaabot pa lang niya ang kamay upang buksan ang ilaw, biglang may dumaan na madilim na anino sa harap niya at nawala. Inisip ni Si-won na guni-guni lamang iyon, marahil dahil sa sobrang pagod. Tahimik siyang bumaba sa basement upang kunin ang kanyang kotse. Ngunit muli niyang nakita ang isang madilim na anino na agad ding naglaho. Patuloy ang mga kakaibang pangyayari simula nang i-synchronize ni Si-won ang kanyang utak sa isang bangkay. Habang nagmamaneho pa uwi, may nakita siyang pigurang duguan ang mukha. Sinubukan niya itong ipagsawalang bahala, ngunit laking gulat niya nang makakita ng isa pang anino na nakaupo sa likod ng kanyang kotse. Dito na nagsimulang mabalisa ang kanyang isipan. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho habang puno ng kalituhan. Paglaon, inatake siya ng matinding sakit ng ulo. Ito ang resulta ng pagsabay ng kanyang utak sa utak ng isang patay. Sinubukan niyang iparada ang sasakyan, ngunit lalo pang lumakas ang kanyang mga guni-guni. Nakita niyang maraming ipis ang gumagapang sa kanyang katawan. Pagkatapos ay may malaking halimaw na papalapit sa kanya. Pinilit ni Si-won na pakalmahin ang sarili at sinabing ilusyon lamang iyon na dulot ng alitan sa loob ng kanyang utak. Ngunit bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang isang batang babae. Sinabi ng bata na buhay pa ang kanyang anak. Labis itong ikinagulat ni Si-won. Umuwi siyang pagod at litong-lito sa lahat ng nangyari. Sinabi ng batang babae ang parehong mga salita na sinabi noon ng asawa ni Si-won. Napaisip siya kung totoo nga ba ang mga sinabi ng kanyang asawa. Bumaba siya sa silid kung saan niya sinusubukang gamutin ang kanyang asawa. Mayroon lamang isang paraan upang malaman ang katotohanan. Kaya nagpa siya siyang i-synchronize ang kanyang brainwaves sa utak ng kanyang asawa upang makuha ang sagot. Bigla niyang naramdaman na parang bumalik siya sa pinakamasayang sandali ng kanyang buhay noong magkasama pa silang tatlo ng kanyang asawa at anak. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Si-won nang makita niyang tumatakbo ang kanyang anak sa labas. Tinawag niya ang kanyang asawa, ngunit walang sumagot. Habang susundan na sana niya ang kanyang anak, bigla siyang pinigilan ng kanyang asawa. Sinisi siya ng asawa dahil hindi siya nakinig noon. Sumigaw si Si-won ng malakas. Nakita niyang tumatakbo pa rin ang anak nila sa labas, ngunit malamig na sinabi ng kanyang asawa na mas ligtas ang bata kung malayo ito sa kanya. Nagulat siya nang makita niyang biglang nagkumbulsyon ang asawa niya. Unti-unting lumubog ito sa dagat ng dugo. Naiwan siyang mag-isa sa pulang silid. Maya-maya, dahan-dahang lumitaw muli ang kanyang asawa mula sa dagat ng dugo, umiiyak at tila may ipinagmamakaawa. Maingat siyang lumapit at tinanong ito. Sa gitna ng sakit, nakiusap ang asawa niya na hanapin ang kanilang anak. Bigla siyang nagising mula sa pagkakasynchronize. Nakita niyang nanginginig ng matindi ang katawan ng kanyang asawa. Mabilis na pinatay ni Si-won ang makina ng synchronization at tinurukan ito ng pampakalma. Dahil doon, unti-unting bumalik sa normal ang kalagayan ng kanyang asawa. Sinimula ni Si-won na itala ang mga resulta ng huling synchronization. Nagawa niyang pasukin ang pinakamalalalim na alaala ng kanyang asawa, mga alaalang nagpapakita ng kalagayan ng kanyang isipan. Ngunit dahil ito ay brainwaves ng isang buhay na tao, hindi matatag ang koneksyon. Lubhang delikado rin ito para sa parehong buhay na nilalang. Kaya nagpa siya si Si-won na huwag nang ulitin ang eksperimento sa isang buhay na tao. Nangako siya sa kanyang asawa na hahanapin niya ang kanilang anak sa ibang paraan. Isang bagong araw ang sumapit. Nagising si Si-won dahil sa tunog ng telepono. Sa araw na yon, nagpa siya siyang manatili sa bahay upang bantayan ang kanyang asawa. Ngunit dumating ang babaeng inspektor. Sinubukan nitong alamin ang tungkol sa asawa ni Si-won. Ayaw namang ibunyag ni Si-won ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya. Ipinahayag ng inspektor ang kanyang mga hinala. Pinaniniwalaan niyang alam ni Si-won ang tungkol sa pakikipagrelasyon ng kanyang asawa sa ibang lalaki, at sa sobrang galit ay naghiganti siya sa dalawa. Naintindihan ni Si-won na kahit ano pa ang kanyang sabihin, mananatili pa rin ang pagdududa ng mga pulis. Kaya dinala na lamang niya ang mga ito sa basement. Nagulat ang babaeng inspektor nang makita niyang maayos at maginhawa ang kalagayan ng asawa ni Si-won. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanilang hinala laban sa kanya. Pagkatapos niyang mapanood na umalis ang babaeng inspektor, hinanap ni Si-won ang business card ng abogado. Nang bumaba siya, bigla niyang napansin ang anino ng isang batang tumatakbo. Maingat siyang lumapit at napagtantong ito ay isang maliit na batang babae na hinahabol ang pusa. Agad siyang tumakbo palabas ng bakuran. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang ilusyon, o mas tamang sabihin, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang asawa. Doon niya nakita ang isang batang babae na kasama ni Yuki. Napagtanto niyang ang batang sumusunod kay Yuki ay anak nito. Mabilis na isinulat ni Si-won ang impormasyong iyon. Upang mahanap ang kanyang anak, kailangan muna niyang hanapin ang batang iyon. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Kang Mu upang mag-usap. Gusto niyang malaman kung bakit iniimbestigahan siya ni Yuki. Napangiti si Kang Mu nang marinig na patay na ang kanyang dating kliyente. Tinanong ni Kang Mu kung si Si-won ba ang may kagagawan sa pagkamatay ni Yuki, ngunit itinanggi ito ni Si-won. Bago pa man niya makilala si Kang Mu, wala siyang alam tungkol kay Yuki.
Gusto ni Siwon malaman ang lahat ng impormasyon tungkol kay Yuki, kaya inupahan niya si Kangmu. Ibinunyag ni Kangmu na nagkita sina Yuki at ang asawa ni Siwon sa isang ospital. Ang ospital na iyon ay para sa mga batang may autism. Biglang sumakit ang ulo ni Siwon at nakakita siya ng imahe ng isang batang babae na kasama ni Yuki at ng kanyang asawa. Doon niya napagtantong nagkataon lamang na nagkita ang tatlo sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor dala ang anak ni Siwon. Naalala niyang mahigpit niyang sinabi sa asawa na huwag dalhin ang bata sa ospital na iyon. Napatawa si Kangmu at sinabing tila sinuway siya ng kanyang asawa. Tinanong ni Siwon kung nasaan ang batang babae. Nagulat si Kangmu, paano niya nalaman ang tungkol sa anak ni Yuki kung hindi raw niya kilala si Yuki. Ngunit ni si Kangmu ay walang ideya kung nasaan ang bata. Tinanong niya kung bakit gusto itong hanapin ni Siwon. Ipinaliwanag ni Siwon na posibleng may alam ang bata tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Alam ni Kangmu ang lahat tungkol kay Siwon, kaya dinala niya ito sa bahay ni Yuki. Habang nasa biyahe, tinanong ni Kangmu kung nakararamdam ba siya ng pagsisisi. Nalungkot si Siwon tuwing nababanggit ang kanyang maliit na pamilya. Pagdating nila sa bahay, napansin nilang nakasara ito. Maingat na tumingin-tingin si Kangmu sa paligid at nagplanong pumasok sa bintana. Ngunit nagulat siya nang marinig ang tunog ng kandado. Binuksan ni Siwon ang pinto gamit ang password. Laking pagtataka ni Kangmu na alam ni Siwon ang code ng bahay. Pumasok silang dalawa. Napansin ni Siwon ang maraming dibuho na nakasabit sa mga dingding. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit na silid upang magsiyasat. Bigla na lamang lumitaw ang isang estranghero at inatake siya. Natakot si Siwon at napahulog sa sahig. Ngunit lumabas na ang estrangherong iyon ay isang alaala, ang natitirang memorya ni Yuki. Ang lalaking iyon ang siyang pumatay kay Yuki. Tumulong si Kangmu kay Siwon na tumayo. Nang kumalma si Siwon, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang eksperimento. Sa eksperimento iyon, sinabay niya ang kanyang utak sa utak ni Yuki. Kaya niya nalaman ang password ng bahay ni Yuki. Ngunit hindi makapaniwala si Kangmu sa ganitong kwento. Sinabi niya na kung totoo ang sinabi ni Siwon, bakit narito pa rin sila? Sagot ni Siwon na hindi ganap na naging matagumpay ang eksperimento at hindi niya nakitang lahat ng alaala. Dahil gusto nilang malaman pa ang nangyari, pumasok sila sa silid ng batang babae. Napansin ni Siwon ang maraming kakaibang guhit sa pader. Ito ay palatandaan na ang bata ay may autism spectrum tulad niya. Bukod pa rito, napakatalino ng bata. Umupo siya at maingat na tiningnan ang mga guhit. Biglang lumitaw ang isang alaala. Nakita niya ang kanyang asawa na inaalagaan ang pusa sa bata. Mukhang malungkot ang kanyang asawa dahil kamakailan lang ay namatay ang kanilang anak. Sinabi ng bata na nakita niya ang kanilang anak. Nagulat ang asawa ni Siwon. Agad niyang tiningnan sa ilalim ng kama. Doon, itinago ng bata ang isang lihim na kahon. Sa loob ng kahon ay ang kanyang mga laruan at isang liham. Nakalagay din sa liham ang address ng kanyang lola. Matapos makahanap ng bagong palatandaan, lumabas sila sa hardin. Dito nakita ni Siwon ang isang bakas ng dugo. Napansin din ni Kangmu ang kakaibang bagay. Sinundan nila ang bakas at nakita ang patay na pusa. Napagtanto ni Siwon na ito ang pusa na dati nilang inaalagaan. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ni Siwon. Gusto niyang i-synchronize ang kanyang utak sa pusa upang malaman ang katotohanan. Akala ni Kangmu na baliw siya. Mabilis silang nagmaneho pabalik sa lab dahil hindi pinapayagan ang mga hindi empleyado sa lab. Sinabi ni Siwon kay Kangmu na umuwi muna. Tatawag siya kapag may bagong impormasyon. Kinabukasan, dinala ni Siwon ang bangkay ng pusa sa opisina. Maingat niyang inihanda ang device at ikinabit sa ulo ng pusa. Sinimulan niya ang proseso ng synchronization. Sa pamamagitan ng pananaw ng pusa, nakita ni Siwon ang kanyang asawa at anak na masayang naglalaro. Bigla, lumitaw ang killer at ang kanyang mga tauhan. Matapos patayin si Yuki, agad silang umalis. Kasabay nito, sinusuri ng babaeng inspektor at ng forensic doctor ang katawan ni Yuki. Ipinakita ng forensic doctor na maraming malubhang sugat ang biktima. Upang magawa ang mga sugat na iyon, tiyak na profesional ang killer at marunong gumamit ng kutsilyo ng tumpak. Bawat hiwa ng kutsilyo ay maaaring ikamatay agad ng biktima. Tinuturo rin ng forensic doctor ang isang butas sa ulo ng katawan. Kamakailan lang ito ginawa. Agad sinuri ng babaeng inspektor ang security camera. Tulad ng kanyang hinala, lumitaw si Siwon sa footage. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Siwon. Samantala, ang tunay na mga salarin ay malayang namumuhay. Maingat silang nagmaneho papunta sa convenience store upang mamili. Isa sa kanila ang bumili ng maraming kutsilyo at tape. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ng lola ng batang babae. Ang malakas na ingay sa labas ang nagising kay anak ni Yuki. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang dalawang estranghero na humahawak sa kanyang lola. Agad siyang kinidnap ng killer at dinala palayo. Nagsimula ang bagong araw. Pagdating ng katulong sa lab, nagulat siya nang makita si Siwon na nakahiga sa sahig. Naka-brain synchronization device sa ulo ni Siwon. Nahulaan ng katulong na isinabay ni Siwon ang utak niya sa utak ng pusa. Agad na nagmaneho si Siwon patungo sa address ng lola ng bata. Habang nasa biyahe, itinala niya ang resulta ng brain sync sa patay na pusa. Pagdating niya, nakita niya ang maraming pulis na nakapaligid sa bahay. Naramdaman ni Siwon na may kakaiba, kaya nagpasya siyang siyasatin. Natuklasan niyang naganap ang isang pagpatay dito kagabi. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natagpuan ng pulisya ang batang babae. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo kay Siwon bilang pangunahing suspect. Hindi niya alam ang gagawin. Habang papunta siya sa kotse, biglang lumipad ang isang bola patungo sa kanya. Agad siyang tumugon at nahuli niya ang bola. Dito niya napagtanto na nagbago ang kulay ng kanyang paningin. Sa katunayan, ito ay pananaw ng isang pusa. Nagkaroon si Siwon ng kakayahang makita ng malinaw sa malayo. Ngayon, nagkaroon siya ng mga katangian ng pusa.
Bigla, lumitaw sa isip niya ang alaala ng pusa. Agad niyang itinala ang license plate number ng kotse na umalis noong gabing iyon. Tinawagan niya ang babaeng inspektor at hiniling na hanapin ang may-ari ng plate number. Nagulat ang babaeng inspektor na alam na ni Si-won ang tungkol sa pagkawala ng anak ni Yuki. Sinabi ni Si-won na matutulungan niya itong mahanap. Matapos ang kaunting pag-aatubili, nagpasya ang babaeng inspektor na magtiwala kay Si-won. Ngunit ang impormasyong nakuha niya ay labis na nagulat sa kanya. Ang license plate number ay pag-aari ni Kang Moo. Noong gabing iyon, nagmaneho si Si-won pauwi. Naramdaman niyang may kakaibang nangyayari. Sa sandaling iyon, tumawag ang babaeng inspektor at ipinaalam na ang license plate number ay kay Kang Moo. Ngunit patay na si Kang Moo 4 na araw na ang nakalipas. Namatay siya bago pa man nawawala si Yuki. Nagulat si Si-won sa balitang ito. Kahapon lamang ay nakipag-usap pa siya kay Kang Moo. Bigla, pinutol ni Si-won ang tawag. Sa labas, narinig niya ang isang taong sumusubok buksan ang pinto. Malakas niyang tinanong kung sino ang nandoon. Sumagot ang tao sa labas na siya si Detective Kang Moo. Tahimik na lumapit si Si-won sa pinto. Maingat niyang binuksan ito. Sa labas, nakatayo si Kang Moo sa tapat niya. Kalma niyang ikinuwento kay Kang Moo ang kanyang nakita. Noong gabing namatay si Yuki, nakita niya ang isang kotse na nakaparada sa labas. Ang license plate number ay pag-aari ni Kang Moo. Naramdaman ni Kang Moo ang pagkakailang nang hindi naniwala si Si-won sa kanya. Malinaw na hindi siya naroroon noong gabing iyon. Sinabi ni Si-won na nasira ang kotse ni Kang Moo at patay na si Kang Moo. Napangiti si Kang Moo at tinanong si Si-won kung nagbibiro ba ito. Malinaw na buhay siya at nakaupo rito. Maingat na ipinaliwanag ni Si-won kay Kang Moo na marahil lumitaw siya rito dahil isinabay niya ang utak niya kay Yuki. Ang determinasyon ni Si-won na lutasin ang kaso ang humila kay Kang Moo palabas sa alaala ni Yuki. Hindi matanggap ni Kang Moo ang ganitong kakaibang katotohanan. Tinanong ni Kang Moo si Si-won na pag-isipan ng mabuti kung sino ang una niyang nakilala. Dito lamang naalala ni Si-won na bago pa man niya i-synchronize ang utak kay Yuki, nakipagsabay na rin siya sa utak ng ibang tao. Dinala ni Si-won si Kang Moo sa morgue sa ospital. Maingat niyang binuksan ang puting kurtina, at ang katawan sa mesa ay si Kang Moo. Nagulat si Kang Moo nang ma-realize niyang patay na siya. Ganap na nabago ang anyo ng kanyang mukha. Sinabi ni Si-won na sa halip na makita ang mga alaala ni Kang Moo, nakita niya si Kang Moo bilang isang buhay na tao. Hinulaan ni Kang Moo na marahil na-absorb siya sa utak ni Si-won. Sa harap ng ganitong hindi inaasahang katotohanan, napatawa si Kang Moo at nagtanong kung sino siya. Nang makalma, tinanong ni Kang Moo si Si-won kung naramdaman niya ang kakaiba. Bakit ang unang utak na na-synchronize ni Si-won ay nangyari sa kanya ng parang pagkakataon lamang? Malinaw na inimbestigahan niya si Si-won at may kaugnayan kay Yuki. Agad na tinawag ni Si-won ang kanyang katulong at nagtanong tungkol sa pinagmulan ng katawan noong araw na yon. Sagot ng katulong na pinili lamang niya iyon ng random. Hiniling ni Si-won na makipagkita ang katulong. Ngunit sinabi ng katulong na abala siya. Lahat ng pag-uusap ay narinig ng iba. Hindi na nakapagpigil si Kang Moo at hindi na makapaghintay. Habang papalabas na si Kang Moo, tinanong ni Si-won kung naaalala ba niya ang anumang detalye tungkol sa aksidente. Ipinakita ni Kang Moo kay Si-won ang daan patungo sa lugar ng aksidente. Pagdating doon, mabilis niyang sinuri ang crime scene. Nang makita ang lugar kung saan siya namatay, nakaramdam siya ng kalungkutan. Nagpasya silang dalawa na bumaba upang siya satin pa. Nandoon pa rin ang mga bakas ng krimen. Sa sandaling iyon, sumakit ang ulo ni Si-won. Nakita niya ang mga alaala ni Kang Moo. Malakas ang ulan noong araw na yon. Nagmaneho si Kang Moo upang makipagkita kay Yuki. Nang maglaon, napansin niyang may kotse na sumusunod sa kanya. Upang makawala, pinalakas ni Kang Moo ang gas at pinaandar ng mabilis ang kotse. Nauna niyang nalampasan ang truck. Pagkatapos ay mabilis siyang nagmaneho patungo sa damuhan sa gilid ng kalsada. Kalma niyang pinanood ang kotse na sumusunod sa kanya na lumayo. Muling pinaandar ni Kang Moo ang kotse upang lumabas sa ibang direksyon. Akala niya ay matagumpay na niyang naiwala ang mga tagasunod. Ngunit muling bumalik ang mga ito upang hanapin siya. Matinding tinamaan nila ang likod ng kotse niya. Nawalan ng kontrol ang kotse at nahulog diretsyo sa bangin. Dahil sa inertya, naitulak si Kang Moo palabas ng sasakyan. Matapos matutunan ni Si-won ang katotohanan, ikinuwento niya lahat kay Kang Moo. Nagulat si Kang Moo at tinanong kung nakita ba ni Si-won ang mukha ng killer. Naalala ni Si-won ang huling alaala ni Kang Moo. Matapos mahulog sa bangin, buhay pa rin si Kang Moo. Ngunit hindi siya pinakawalan ng killer at ng kanyang mga tauhan. Bumaba sila upang suriin si Kang Moo at binugbog siya hanggang mamatay gamit ang mga bato. Pagkatapos nito, pumunta sina Si-won at Kang Moo sa isang restaurant. Biglang nakita ni Si-won ang isang napakakilalang mukha. Ang taong ito ang pumatay kay Detective Kang Moo. Upang makumpirma ang pagkakakilanlan, lumapit si Si-won. Sa sandaling yon, lumitaw ang killer sa likod niya. Binati nito si Si-won. Paglingon ni Si-won, hinawakan siya ng tauhan ng killer sa leg. Hinugot nito ang baril at tinakot si Si-won na sumunod. Layunin nilang hulihin si Si-won upang patayin siya at itago ang mga ebidensya. Si Kang Moo lamang ang nakakita kay Si-won. Binalaan niya si Si-won na kung susundan niya ang mga ito, tanging kamatayan lamang ang magiging kinalabasan. Pagdaan ng isang grupo ng tao, itinapon ni Si-won ang pagkain mula sa kanilang mga kamay at tumakbo palayo. Ngunit nauwi siya sa isang dead end. Galit na hinabol siya ng killer at ng tauhan nito. Hinugot ng killer ang kanyang sandata at diretsong rumesbak kay Si-won. Sa sandaling yon, na-activate ang pananaw ng pusa. Nakita ni Si-won ang bawat galaw ng killer. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang matumba ang killer. Hinugot ng tauhan ang baril at binaril si Si-won. Ngunit ngayon, taglay ni Si-won ang mabilis at liksi ng isang pusa, kaya naiiwasan niya ang mga paparating na bala.
Pagkatapos, inatake ni Sewon ang tauhan upang patumba ito. Nagulat silang lahat sa lakas ni Sewon. Pinayuhan ni Kangmu si Sewon na tumakbo na lamang kaysa ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Dahil sa payo ni Kangmu, tumakbo si Sewon ng mabilis at tumakas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang babaeng inspektor. Malakas niyang sumigaw, iniutos kay Sewon na itaas ang kanyang mga kamay at sumuko. Biglang itinaas ng tauhan sa likod ang baril at itinuro ito kay Sewon. Agad na hinila ng babaeng inspektor si Sewon sa isang sulok upang makaiwas sa mga bala. Pagkatapos noon, nagsimula ang palitan ng putok. Matapang na lumapit ang tauhan, ngunit sa huli, nabaril siya ng babaeng inspektor sa mismong lugar. Naramdaman ng killer na hindi maganda ang sitwasyon, kaya agad siyang tumakas. Nagmadaling hinabol ng babaeng inspektor ang killer. Upang makatakas, tumalon ito mula sa mataas na palapag. Pagbalik ng babaeng inspektor, tinanong niya si Sewon kung bakit nila gustong patayin siya. Hindi rin alam ni Sewon ang tunay na layunin nila. Sumakay siya sa kotse kasama ang babaeng inspektor at umalis. Sa biyahe, sinabi niya na gusto niyang dalhin ang tauhan ng killer sa lab. Ngunit hindi naniwala ang babaeng inspektor sa sinabi niya. Gusto lamang niyang dalhin si Sewon sa istasyon ng pulis para kumuha ng pahayag. Sa daan, sinabi ni Sewon na ang 2 tao ang pumatay kay Kangmu. Kung tama ang kanyang hinuha, sila rin ang kumidnap kay Yuki. Nagulat ang babaeng inspektor nang makita siyang nakikipag-usap siya sa sarili. Akala niya may problema sa isip si Sewon. Pagdating sa istasyon, ikinabit sa kanya ang lie detector. Sinimulang magtanong ng mga eksperto ang mga tanong ng oo o hindi. Lumabas na totoo ang mga sinabi ni Sewon. Ngunit nang tanungin siya kung kilala niya si Yuki, na-detect ng makina na nagsisinungaling siya. Sa katunayan, hindi niya talaga kilala ang taong nagngangalang Yuki. Kilala niya si Yuki lamang sa pamamagitan ng alaala ng kanyang asawa at ni Kangmu. Dahil na-synchronize ang mga alaala, inisip ng makina na nagsisinungaling siya. Nang makita niyang komplikado na ang sitwasyon, hiningi ni Sewon na itigil ang interogasyon. Bago siya dinala palayo, ikinuwento niya ang lahat sa babaeng inspektor. Ngunit hindi siya naniwala. Tinanong ni Sewon kung hinahanap ba nila ang anak na babae ni Yuki. Sinabi rin niya na naubos na ang oras nila. Ngunit iniutos lamang ng babaeng inspektor sa kanyang mga tauhan na dalhin si Sewon palayo. Sa break, nakita ng babaeng inspektor ang anak ng kanyang kasamahan. Nagsimulang mag-alala siya sa kaligtasan ng anak ni Yuki. Ngayon, wala nang bakas ang pulisya tungkol sa bata. Matapos mag-isip ng mabuti, pumunta ang babaeng inspektor kay Sewon at tinanong kung bakit ganoon siya kadeterminado hanapin ang anak na babae ni Yuki. Tapat na sumagot si Sewon na siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang anak. Sa wakas, pumayag ang babaeng inspektor na ipatupad ni Sewon ang plano ng brain synchronization. Ikinabit niya ang synchronization device sa ulo ng kanyang tauhan. Medyo nag-alala ang babaeng inspektor. Hinahawakan niya ang kanyang hininga habang hinihintay ang resulta. Unti-unting lumubog si Sewon sa mga alaala. Nakita niya ang lahat ng krimen na kanyang nagawa. Ang misyon niya sa pagkakataong ito ay dukutin si Yuki at si Kangmu. Matapos ang misyon, pumunta siya upang makita ang isang lalaki na nakasuot ng salamin. Ang lalaking ito ang sekretary na nagtatrabaho sa parehong lugar kay Sewon. Inutusan niya ang tauhan na patayin ang anak na babae ni Yuki. Ngunit hindi sumunod ang tauhan dahil hindi niya kayang patayin ang isang bata. Kaya ibinigay niya ang bata sa kanyang kasintahan upang alagaan. Sa wakas, nagising si Sewon. Sinabi niya sa babaeng inspektor na ang bata ay nasa isang tea house at sa tingin niya ay alam niya kung aling tea house iyon. Agad silang nag-umpisang pumunta. Biglang sumakit ang ulo ni Sewon. Nakita niya ang natitirang alaala ng killer. Batay sa mga alaala na kanilang nakita patungo sa tea house, hiningi niya na hanapin ang isang tao. Ngunit naging alerto ang may-ari nang makita ang babaeng inspektor sa likod niya. Napansin ng babaeng inspektor ang usok na nagmumula sa silid, kaya agad siyang pumasok upang siyasatin. Nais makipagnegosasyon, pumayag ang may-ari na magbigay ng impormasyon. Sa sandaling iyon, bumalik ang kasintahan ng tauhan. Malamig na tinanong siya ng babaeng inspektor kung nasaan siya. Ngunit sumagot ang kasintahan na matagal na niyang hindi nakita ang tauhan. Ipinaalam ng babaeng inspektor na patay na ang tauhan at kung ayaw niyang makulong, dapat niyang isiwalat ang lahat. Natakot ang kasintahan at sinabi na tumakas na ang bata. Pagkatapos, pumunta sila upang suriin ang bahay ng kasintahan. Tulad ng sinabi niya, tumakas na ang bata. Nakita ni Sewon ang isang hanay ng bundok sa likod ng bahay at sigurado siya na naroon ang bata. Isinagawa ang malawakang paghahanap. Ngunit hindi pa rin natagpuan ng pulisya ang bata. Nang magsimulang magdilim, umasa si Sewon sa paningin ng kanyang pusa para maghanap. Iniutos ng babaeng inspektor sa buong pulisya na huminto. Namangha sila nang makita si Sewon na mabilis na umaakyat sa mataas na puno. Agad niyang inobserba ang lahat sa paligid. Biglang may napansin siyang maliit na galaw. Tumakbo agad ang pulisya sa direksyong iyon. Nang malapit na sila sa lugar, sininyasan ni Sewon ang pulisya na huminto. Siya mismo ang lumakad patungo sa lugar. Tulad ng kanyang hinala, nagtatago roon ang bata. Maingat niyang tinawag ang pangalan nito at ipinakilala ang sarili. Matapos ang pahintulot ng bata, kinuha niya ito. Agad na nagmadaling tumakbo ang lahat upang suriin ang kalusugan ng bata. Doon lamang nagkaroon ng ibang pananaw ang babaeng inspektor kay Sewon. Pagkatapos nito, dinala ang bata sa intensive care unit. Ngunit, ayaw pa rin magsalita ng bata. Alam ni Sewon na pareho silang may parehong karamdaman. Kaya nilapitan niya ito upang makipag-usap. Tinanong niya kung saan huling nakita ng bata ang kanyang anak. Sa halip na pilitin itong magsabi, hiniling niya na iguhit ito. Maingat niyang inobserba ang bawat stroke ng pagguhit. Ipinapakita ng pagguhit ang isang babae at ang kanyang anak.
Kasabay nito, sa Research Institute, naramdaman ng katulong na malalantad siya. Kaya agad niyang inimpake ang kanyang mga gamit at mabilis na umalis. Ngunit pinigilan siya ng kanyang nakatataas. Ipinaalam sa kanya na nais siyang kausapin ng sekretary. Nagtataka ang katulong kung bakit siya hinahanap ng sekretary. Dahil naramdaman niyang may mali, agad siyang nagmaneho palayo. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay ng kanyang ina na puno ng pangamba. May isang taong nagbabantay sa harap ng kanilang bahay. Sa ospital, dinala ni Siwon ang pagguhit sa babaeng inspektor. Ngunit inakala ng babaeng inspektor na ini-imagine lamang ito ng bata. Ngunit iginiit pa rin ni Siwon na tunay niyang nakita ang eksena. Lubos na naiintindihan ni Siwon ang mga batang autistic. Kaya hiningi niya sa babaeng inspektor na magsagawa ng investigasyon. Sinabi ng babaeng inspektor na natagpuan na ng pulisya ang katawan ng isang batang lalaki sa sunog. Dala ng pagkadismaya, iniwan ni Siwon ang pagguhit at umalis. Binigyan siya ng babaeng inspektor ng payo na kung nais niyang hanapin ang kanyang anak, kailangan munang tiyakin ang kanyang sariling kaligtasan. Personal siyang dinala ng babaeng inspektor pauwi. Ipinaalam ng babaeng inspektor na may nagbabantay sa labas ng kanyang bahay. Bago umalis, gusto niyang hilingin sa babaeng inspektor na imbestigahan ang katulong. Dapat sana'y magkita sila sa mall kahapon at pinaghihinalaan niyang alam ng katulong ang tungkol sa kaso. Nangako ang babaeng inspektor na susuriin ang lahat ng mga suspect. Sa oras na ito, iniutos din ng sekretary sa killer na hanapin at patayin ang katulong. Sa ngayon, ang katulong ay ang kanilang kahinaan. Araw-araw, si Siwon ay nasa tabi ng kanyang asawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at nagdasal. Hindi na niya alam kung paano hahanapin ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kang Mu. Napansin ni Kang Mu na kakaiba si Siwon. Normal lamang na huminto pansamantala ang investigasyon. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pasimplehin at ayusin ang lahat. Tila nagising si Siwon sa payo ni Kang Mu. Tinanong ni Kang Mu kung kailan huling nakita ni Siwon ang kanyang anak. Hindi niya alam kung saan pupunta dahil binabantayan siya ng pulis sa labas. Sa sandaling iyon, dumating ang kasambahay. Bigla niyang naisip ang isang plano. Hiningi niya sa kasambahay na magdala ng pagkain sa mga pulis. Habang naabala ang mga pulis, nagmaneho si Siwon palayo. Agad na tinawag ng pulis ang babaeng inspektor upang mag-ulat. Iniutos ng babaeng inspektor sa kanyang mga tauhan na protektahan si Siwon kung may anumang panganib. Kamakailan, kahit ang pulisya ay hindi maintindihan kung ano ang balak ni Siwon. Nagmaneho siya ng pabibo at pagkatapos ay kumaliwa upang tuluyang makalayo sa mga pulis. Ang lugar na nais puntahan ni Siwon ay ang resort na pinaplano ng kanyang buong pamilya. Ngunit may mahalagang bagay siyang kailangang gawin. Dahil dito, nalungkot ang kanyang asawa. Naisa na niyang lumabas siya kasama ang kanilang anak, ngunit tumanggi siya. Siya ang laging inuuna ang trabaho kaysa pamilya. Ngayon lamang niya naunawaan ang kalungkutan ng kanyang asawa. Samantala, sa Research Institute ng istasyon ng pulisya, ini-interrogate ang nakatataas ni Siwon. Nais nilang malaman kung may kakaibang kilos ba si Siwon kamakailan. Ngunit hindi napansin ng nakatataas ni Siwon ang anumang kakaiba sa kanya. Hiniling ng pulisya na makita ang file ni Siwon. Kinontak ng nakatataas ni Siwon ang kanyang ina, ngunit wala itong alam. Lalo nitong pinataas ang pagdududa ng pulisya. Sa oras na ito, sa wakas ay nakarating si Siwon sa bahay bakasyonan sa gitna ng kabubatan. Nasunog na ito sa isang apoy. Namatay ang anak ni Siwon sa sunog. Pinuno ni Siwon ang kanyang buong tapang at naglakad patungo sa bahay. Batay sa alaala ni Yuki, nakita ni Siwon ang kanyang asawa at anak na masayang naglalaro. Maingat niyang siniyasat ang bawat sulok ng bahay. Ngunit ang natirang nakita niya ay isang tambak ng abo lamang. Pinanood niya ang dalawang bata na masayang naglalaro sa swing. Sakit sa puso ang kanyang naramdaman. Lahat ng alaala ni Yuki ay parang mabagal na pelikula. Na-realize niya na may damdamin si Yuki para sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tapat na salita ng kanyang asawa. Nalungkot ito nang hindi pinansin ni Siwon ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, lumitaw si Kang Mu at ginulo ang iniisip ni Siwon. Napagtanto niyang mali siya. Naramdaman niyang mas masaya ang pamilya ng kanyang asawa at anak kasama ang lalaking iyon. Pinayuhan ni Kang Mu si Siwon na huwag masyadong mag-isip. Biglang nakita ni Siwon na sumabog ang microwave. Ito rin ang naging simula ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy at sinunog ang buong bahay. Nakatayo sa harap ng maliit na silid, na-realize ni Siwon na may mali. Samantala, sa bahay ni Siwon, pumasok ang secretary sa basement. Maingat niyang tiningnan ang kondisyon ng asawa ni Siwon. Matapos matiyak na nasa koma pa ito, malamig niyang hinugot ang breathing tube upang patayin ito. Ngunit bago siya makaalis, iniutos ng mastermind na huminto. Hindi dapat mag-iwan ng anumang ebidensya. Pagkatanggap ng utos, mabilis na ibinalik ng sekretary ang breathing tube sa asawa ni Siwon. Pagkatapos, umalis siya. Sa sandaling ito, bumalik ang mga pulis. Nagkatinginan sila ngunit hindi nagkakilala. Samantala, pinatay na rin ng killer ang ina ng katulong. Matagal nang tumakas ang katulong. Nagsisimula ng magdilim. Nagsindi si Siwon ng apoy. Lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakakatakot na sunog. Noong gabing iyon, pumasok ang tauhan sa bahay na ito. Maingat niyang binasag ang kandado nang hindi nagkakalat ng ingay. Pagpasok niya sa bahay, isinara niya agad ang lahat ng pinto. Biglang nagulat siya sa tunog ng pusa na nagmimiyaw. Mabilis niyang itinapon ang pusa palabas. Ngunit ang malakas na ingay ay nagising sa asawa ni Siwon. Nakita ng asawa ang pusa na tumakbo palabas, kaya lumabas siya upang hanapin ito. Ginamit ng tauhan ang pagkakataon at pumasok sa kwarto ng kanilang anak. Mahimbing natutulog ang batang lalaki. Agad na inilabas ng tauhan ang mga malalakas na sleeping pills upang ipahimbing ang bata. Sa sandaling iyon, nagising ang bata. Bago pa man makasigaw ang bata, nagawa ng tauhan na pahimbingin ito.
Ilang sandali lamang, lumitaw ang killer. Naghanda siya ng ibang katawan bilang kapalit ng bata. Pagkatapos, binuhusan nila ng gasolina ang buong bahay upang lumikha ng peking eksena. Nagsimula ang pagsabog mula sa microwave. Mabilis kumalat ang apoy sa buong bahay. Pagbalik ng ina, nasabog na at nasunog ng malakas ang buong bahay. Nagpanik ang ina at tumakbo upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit pinigilan siya ng matinding apoy. Wala siyang magawa kundi umiyak at sumigaw sa sakit. Mabilis na umalis ang mga killer bago dumating ang pulisya. Ang kanilang misyon ay makuha ang bata ng buhay. Sa puntong ito, nalaman na ni Siwon ang katotohanan na buhay pa ang kanyang anak. Nais niyang patunayan na totoo ang kanyang nakita. Kaya dinala niya ang kanyang mga kagamitan sa puntod ng kanyang anak. Dati niyang inilibing ang anak mismo. Sa sandaling ito, lumitaw si Kang Mu at tinanong si Siwon kung bakit siya nagfi-film. Sinabi ni Siwon na gagamitin niya ang tape bilang ebidensya upang patunayan na ang bata sa puntod ay hindi ang kanyang anak. Mabilis siyang nagsimulang maghukay. Pagkatapos ng ilang pagsusumikap, sa wakas ay naabot ni Siwon ang kabaong. Mainat niyang muling sinuri ang kamera. At pagkatapos, sinimulang buksan ni Siwon ang takip ng kabaong. Dahil halos ganap nang nasira ang katawan sa sunog, kinailangan ni Siwon gumamit ng drill upang kumuha ng sampol mula sa loob ng buto. Napangisi si Kang Mu habang pinapanood si Siwon na nagtatrabaho. Pagkatapos makuha ang sampol, mabilis niya itong dinala pauwi. Kasabay nito, sa bahay ng katulong ng babaeng inspektor, nakakita sila ng anino sa loob. Agad nilang binuksan ang pinto at pumasok. Natuklasan ng kasamahan ang isang nakabukas na pinto. Naramdaman nila ang kakaiba. Maingat nilang ininspeksyon ang paligid. Sa sandaling ito, lumabas ang ina. Napansin ng babaeng inspektor ang sugat sa mukha nito. Agad niyang naramdaman na may mali. Mabilis niyang hinulaan na kinokontrol ng killer ang ina. Agad siyang nag-type ng mensahe sa kanyang telepono. Pagkatapos, ipinakita niya ito sa ina. Sinasabi sa mensahe na kapag nakabilang hanggang 3, dapat siyang lumayo. Kaagad na naintindihan ng ina ang ibig sabihin ng babaeng inspektor. Sinimulan ng babaeng inspektor ang pagbibilang. Pagkabilang niya sa 3, mabilis na tumakas ang killer. Hinugot ng babaeng inspektor ang kanyang baril at agad siyang hinabol. Ngunit muling nakatakas ang killer. Agad na isinara ng pulisya ang lugar ng pangyayari. Alam nila kung bakit inatake ng killer ang ina ng katulong. Gusto niyang gamitin ito upang palihisin ang katulong palabas. Natuklasan ng pulisya ang pinakahuling lokasyon ng katulong. Mukhang nagtago siya sa isang templo sa ibang probinsya. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng mensahe na nakauwi na si Siwon. Maingat na inobserba ni Siwon ang paligid. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina. Siya mismo ang magsasagawa ng pagsusuri. Matapos makuha ni Siwon ang huling resulta mula sa sampol na kinuha niya, pumunta siya sa tabi ng kanyang asawa. Tama ang iniisip ng kanyang asawa. Kung pinagkatiwalaan niya ang kanyang asawa, maaaring hindi na nangyari ang lahat ng ito. Dahil dito, napaiyak si Siwon at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Pagkatapos niyang huminahon, naalala niya ang batang kanilang dinala. Ang batang iyon ay may mahabang peklat sa ulo. Agad na hinanap ni Siwon ang impormasyon tungkol sa batang iyon at na-realize niyang sanhi ito ng sakit. Malaki ang posibilidad na may autism ang bata. Naalala ni Siwon ang research center sa alaala ni Yuki. Dinala ng kanyang asawa ang kanilang anak doon. Agad na tinawagan ni Siwon ang babaeng inspektor. Ngunit sa oras na yon, patungong timog ang babaeng inspektor upang hanapin ang katulong. Kaya si Siwon ay kinailangan kumilos mag-isa. Paglabas ng kotse ni Siwon, agad siyang sinundan ng pulis. Ngunit madali siyang napalampas ni Siwon. Pumunta siya sa research center. Maraming tao ang nagdadala ng kanilang mga anak dito. Lumapit si Siwon sa reception desk at humiling na makausap ang doktor upang suriin ang kanyang anak. Sinasadyang pinatagal ng receptionist ang oras upang ipaalam sa kanyang nakatataas. Habang naghihintay, nakita ni Siwon ang isang paru-paro sa pagguhit ng isang bata. Lumalabas na nakita ng batang babae ang kanyang anak kasama ang doktor. Agad na naintindihan ni Siwon ang sitwasyon. Dito nila itinatago ang kanyang anak. Tiningnan niya ang reception desk at pagkatapos ay mabilis na umalis. Nang malaman ng receptionist na wala na si Siwon, dumiretso siya sa kwarto ng doktor at binuksan ang pinto. Sinubukang itago ng babaeng doktor ang litrato sa mesa, ngunit tahimik niyang sinalubong si Siwon. Sinabi ng babaeng doktor na matagal na niyang nais na makita siya. Humiling si Siwon na makita ang medical record ng kanyang anak. Gumamit ng dahilan ang babaeng doktor na kailangan munang buksan ang medical record upang makapag-text sa kanyang nakatataas. Matigas na tumingin si Siwon sa mga mata ng doktor. Nang makita niyang tila may hindi tama sa babaeng doktor, agad siyang lumapit sa desk. Ipinaalam ng babaeng doktor na hindi pa naitala ang medical records ng kanyang anak sa sistema. Pagkatapos, gumawa siya ng dahilan na lumabas upang suriin. Sa katunayan, nais niyang tumawag upang humingi ng utos mula sa kanyang nakatataas. Sa sandaling ito, na-realize ni Siwon na ang babaeng doktor na ito ang lumitaw sa alaala ng kanyang asawa. Mabilis niyang hinanap ang impormasyon tungkol sa medical records ng kanyang anak. Ngunit wala siyang makita. Sa sandaling ito, natuklasan niyang nakatago ang litrato. Ito ay isang group photo ng mga doktor. Nagulat si Siwon nang makita na kasama sa litrato ang propesor at ang katulong. Lahat ito ay mga taong kilala niya. Sa sandaling ito, dinala ng babaeng doktor ang mga tao pabalik. Nais nilang dakpin si Siwon, ngunit wala ng tao sa loob ng kwarto. Inutusan ng babaeng doktor ang mga tao na hanapin sa emergency stairs. Pagkatapos, natuklasan niyang mali ang pagkakalagay ng litrato. Kaya alam niyang nakita na ni Siwon ang litrato. Kailangan nilang mabilis na hanapin si Siwon.
Nakita ng babaeng doktor na nakabukas ang pinto sa balkonahe, kaya mabilis siyang tumakbo palabas upang suriin. Nagulat siya nang makita si Seiwon na nakasabit sa pader. Galit niyang tinawag ang iba upang arestuhin siya. Sinubukan nilang hilahin siya papasok ngunit nabigo. Sa sandaling ito, gamit ang superpower ng pusa, tumalon si Seiwon pababa at ligtas na nakalapag. Samantala, sa Templong Timog, naroon din ang babaeng inspektor. Ang kanyang target ay ang katulong. Sa oras na ito, nakaupo ang katulong at inuulit-ulit ang pangalan ni Bodha. Ngunit laging balisa ang kanyang isipan. Hindi niya inaasahan na dumating din ang killer dito. Dahan-dahan itong lumakad patungo sa templo. Napansin din ng pulis na ito ang kakaiba at nagpasya na sundan ang killer upang suriin. Ang lugar na pinuntahan ng killer ay ang guest house. Mabilis niyang dinala ang katulong sa isang sulok. Sa sandaling papaatake na ang killer, dumating ang pulis at pinigilan siya. Galit na itinuro ng killer ang baril sa pulis. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang paparating na mga bala. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod pasulong at lumapit sa killer. Samantala, sinamantala ng katulong ang laban ng dalawa upang makatakas agad. Galit na sinipa ng killer ang pulis. Pagkatapos, tumira siya ng diretsyo sa katulong. Papapatayin na sana niya ang katulong nang muling pigilan siya ng pulis. Mahigpit na niyakap ng pulis ang killer at naganap ang matinding labanan. Hinugot ng killer ang inihandang kutsilyo at sinaksak ang pulis. Ang malalim na sugat ay nagdulot ng pagkahina ng pulis. Dinaganan ng killer ang pulis sa lupa at sinubukang patayin siya sa pamamagitan ng saksak. Mahigpit na hawak ng pulis ang kutsilyo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, dumating ang isang batang lalaki. Sinabi ng killer sa pulis na sumigaw. Ngunit upang protektahan ang mga sibilyan, pinili ng pulis na manahimik. Pagkatapos, nanghina ang pulis dahil sa labis na pagdurugo. Sa oras na ito, natagpuan ng babaeng inspektor ang katulong. Pagdating niya, patay na ang pulis. Kasabay nito, nagmaneho si Seiwon patungo sa villa ng propesor. Kinilala siya ng kamera at otomatikong bumukas ang pinto. Tahimik na pumasok si Seiwon. Pamilyar siya sa daan na ito. Pagkatapos mamatay ang kanyang ina, ang propesor ang nag-ampon sa kanya. Lahat ng bagay dito ay nanatiling hindi nagbago sa loob ng maraming taon. Dumaloy sa kanyang isip ang mga alaala ng nakaraan. Pumasok siya sa silid na dati niyang tinitirhan. Dito siya sinanay sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pananaliksik. Nagulat din ang propesor sa kanyang kakayahan, lalo na sa ideya ng paglink ng utak ng dalawang tao. Dinala ng propesor ang ideya ni Seiwon upang humingi ng pamumuhunan, at isang kilalang kumpanya sa US ang pumayag na suportahan ang proyekto. Ngunit tumanggi si Seiwon dahil alam niyang hindi interesado ang sponsor sa Agham. Gusto lamang nilang samantalahin ang kanyang pananaliksik para sa kanilang sariling layunin. Mula noon, na-realize ni Seiwon na nagbago ang propesor. Nais na lamang niyang ipagpalit ang lahat para sa katanyagan at pera. Sa kasalukuyan, lumitaw ang propesor. Kasama niya ang sekretary. Sa pamamagitan ng mga alaala ng batang killer, nakilala ni Seiwon siya. Ang sekretary ang nagbigay ng direktang utos sa katulong. Ibig sabihin nito, ang propesor ang pangunahing mastermind. Hindi itinago ni Seiwon ang kanyang layunin sa pagpunta rito. Galit niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Tumawa ang propesor nang malaman niya yon. Natuklasan ni Seiwon ang katotohanan. Nagtaka siya kung paano ipapahayag ni Seiwon ang kanyang damdamin. Ngunit wala ng oras si Seiwon para magbiro. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi ng sekretary na lumabas ito upang kumuha ng isang bagay. Ngayon, dalawa na lamang ang natira. Pinayuhan ng propesor si Seiwon na gumawa ng tamang desisyon. Nagsimula siyang ikwento ang kanyang buhay. Sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng 3 mahahalagang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay nang makilala niya si Seiwon. Ang pangalawang pagkakataon ay nang makapunta siya sa Amerika. Noong panahong iyon, kahit na tumutol si Seiwon sa pagtanggap ng pondo, nagpadala pa rin ang propesor ng mga tao sa Amerika para magsaliksik. Ang pananaliksik na ito ay lihim. Sa makatuwid, kailangan ng research team ng mga buhay na kalahok para sa eksperimento. Samantala, sa istasyon ng pulis, nakatayo ng galit ang babaeng inspektor sa harap ng katulong. Isang pulis na malapit sa kanya ang kakamatay lang. Kasabay nito, sinabi niya na ang ina ng katulong ay pinaslang din ng killer. Naluha ang katulong habang iniisip ang tungkol sa kanyang ina. Kaya't sa wakas, ikinuwento niya ang buong istorya. Noong panahong iyon, ipinadala siya ng propesor sa Amerika. Ang kanilang misyon ay magsaliksik tungkol sa brain synchronization. Lahat ng kalahok sa eksperimento ay nagdusa ng matinding epekto. Nawala ang kanilang mga alaala at naging hindi matatag ang kanilang isipan. Nabuhay sila sa matinding paghihirap. Paulit-ulit na nabigo ang mga experimental subjects. Gayunpaman, ang team ng propesor ay patuloy pa ring hinahabol ang proyektong ito. Doon na-realize ng katulong kung gaano kabaliw ang mga nangyari. Pagkatapos, dumating ang sakuna. Naglunsad ang gobyerno ng malawakang investigasyon dahil sa dumaraming bilang ng mga nawawalang tao. Ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga sponsor. Agad nilang pinasyahan na bawiin ang kanilang pondo mula sa proyekto. Upang ipagpatuloy ang proyekto, lihim na bumalik ang propesor sa Korea. Bagamat natapos na sa papel ang eksperimento, hindi sumuko ang propesor. Mayroon din siyang mga tao na sumusunod kay Seiwon. Nagulat si Seiwon sa katotohanan. Lumabas na ang katulong ay subordinado ng propesor. Sinusubaybayan niya ang bawat kilos ni Seiwon. Ipinapadala niya lahat ng bagong tuklas sa pananaliksik ni Seiwon sa propesor. Dahil dito, napabilis ang proyekto. Hindi inasahan ni Seiwon na ang taong pinagkakatiwalaan niya mula pa sa simula ang siyang nagkanulo sa kanya. Gayunpaman, hindi rin inasahan ng katulong na si Seiwon ay ganoon katapang at malamig. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang anak, nakatuon si Seiwon sa kanyang pananaliksik. Wala siyang ipinakitang tanda ng pagdadalamhati. Kahit nang aksidente ang kanyang asawa, nanatili siyang kalmado.
Minsang sinabi ni Sewon na nakita ng kanyang asawa ang kanilang anak. Ito ay nagdulot ng pakiramdam ng pagkakasala sa katulong, hanggang dumating ang isang lalaki upang bisitahin ang katulong. Ang taong iyon ay si Detective Kang Mu. Dahil nais niyang imbestigahan si Sewon, ngunit ipinakilala niya ang sarili bilang empleyado ng isang life insurance company. Gayunpaman, naunawaan ng katulong na hindi interesado si Sewon sa insurance, kaya't iniulat niya ang sitwasyon sa sekretary. Ilang araw ang lumipas, iniulat sa balita ang aksidente ni Kang Mu. Doon lamang na-realize ng katulong na siya ang dituwirang sanhi ng pagkamatay ni Kang Mu. Pagkatapos, dinala mismo ng katulong si Sewon sa lugar kung saan itinago ang katawan ni Kang Mu. Nais niyang makahanap si Sewon ng ebidensya sa utak ni Kang Mu. Nagulat ang babaeng inspektor nang marinig ang patotoo ng katulong. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang ebidensya. Biglang naalala ng katulong ang isang lugar na makakatulong sa babaeng inspektor na matagpuan ang utak ng mastermind. Ang buong plano ay naglingkod lamang sa isang layunin ng propesor. Nais niyang makamit ang immortalidad. Isang baliw na ideya na ikinagulat ni Sewon. Ngunit naniniwala ang propesor na posible ito. Lalo na nang nagawa ni Sewon na isynchronize ang utak ng tao. Nais niyang ilipat ang kanyang kamalayan sa anak ni Sewon. Ang kailangan niya ay ang katawan at utak na may espesyal na istruktura ng anak ni Sewon. Nagalit si Sewon sa baliw na planong ito. Agad niyang sinunggaban ang lieg ng propesor at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, bumalik ang sekretary. Ininjeksyonan niya si Sewon ng gamot na nagpatulog sa kanya. Sa mapanuyang tono, sinabi ng propesor na mabuting bata si Sewon. Wala na siyang maraming oras. Kaya't nagpa siya siyang isagawa ang eksperimento kinabukasan. Madilim ang kalangitan. Nang magising si Sewon, hindi niya makita ang propesor kahit saan. Sinubukan niyang lumabas patungo sa sala para maghanap. Ngunit nawala na sila nang walang iniwang bakas. Umupo si Sewon mag-isa sa sala na nakayuko ang ulo sa kanyang mga kamay. Kung hindi niya mahahanap ang kanyang anak ngayon, mawawala ang bata magpakailanman. Biglang lumitaw si Kang Mu at pinakalma si Sewon. Ipinayo ni Kang Mu na muling suriin ni Sewon ang alaala ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga alaala ng kanyang asawa. Nalaman niya na may bakas sa pinakadiwang alaala nito. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, kailangan niya ang tulong ng kanyang katulong. Kasabay nito, pumunta ang babaeng inspektor sa opisina ng pagkolekta ng utang. Dito natatanggap ng mga killer ang kanilang misyon. Pumasok ang babaeng inspektor at nakipagkita sa may-ari ng opisina. Ngunit pinrotektahan niya ang killer upang makatakas. Sumigaw ang kasama niya para habulin ng babaeng inspektor ang sasakyan na kakalabas lang. Sinundan ng dalawang driver ang killer at hinabol nila ito sa madilim na daan sa bundok. Nang marating nila ang crossing, nawala sa babaeng inspektor ang bakas ng killer. Inutusan niya ang mga pulis na mabilis na isara ang mga kalapit na daan. Pagkatapos, siya mismo ang nagpunta upang hanapin ang killer. Mabilis na natagpuan ng mga pulis ang sasakyan na iniwan niya. Ngunit ang killer ay nawala na ng walang bakas. Habang naglalakad sa burol, nakita niya ang isang pahinahan. Iniulat ng killer ang lahat sa sekretary. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang magtago. Dinala ng babaeng inspektor pabalik sa istasyon ang katulong. Sa sandaling yon, tumawag si Sewon. Nais niyang hilingin sa katulong na tulungan siya. Luhang-luha ang katulong at humingi ng tawad kay Sewon sa kanyang nagawa. Gayunpaman, wala ng oras si Sewon para makinig. Kailangan lamang niya ang katulong upang matiyak ang kanyang kaligtasan sa proseso ng brain synchronization. Kasabay nito, nagpunta ang killer upang makipagkita sa taong inihanda ng sekretary. Kailangan niyang makatakas sa mga pulis. Umalis ang killer. Nakilala siya ng mga tauhan ng restaurant sa poster ng mga wanted. Sinundan ng killer ang gabay papunta sa isang paradahan. Nang buksan ng gabay ang likod ng kotse, maingat niyang sinuri ang loob. Sa sandaling iyon, hinila ng gabay ang isang kutsilyo at umatake mula sa likod. Ngunit alerto ang killer. Mabilis niyang pinabagsak ang gabay at pinaslang gamit ang kutsilyo. Sa loob ng trunk, dalawang lalaki pa ang humila ng mga kutsilyo at nagmadaling umatake sa killer. Kalma niyang kinuha ang kutsilyo ng gabay. Pagkatapos ay tuloy-tuloy siyang sumugod sa trunk upang atakehin ang dalawa pa. Hindi nila kayang labanan siya. Mabilis niyang naipagtanggol ang sarili at nawasak ang mga kalaban. Ito ang taong ipinadala ng sekretary. Nais ng sekretary na alisin ang killer upang takpan ang mga bakas. Nang dumating ang babaeng inspektor, dugo na lang ang natira sa eksena. Ngayon ang huling araw na maaaring mailigtas ni Sewon ang kanyang anak. Kaya sinubukan niyang i-synchronize ang kanyang utak sa kanyang asawa. Sa tulong ng katulong, pumasok si Sewon sa subconscious na mundo. Nakita niya ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya sa isang marangyang restaurant. Mabilis siyang lumapit sa kanyang asawa. Matagal na silang hindi nag-usap. Ramdam ng kanyang asawa na kakaiba ang kanyang kilos. Ngunit kakaunti na lang ang oras. May nais sabihin si Sewon sa kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na nakikipag-ugnayan siya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang subconscious habang siya ay nasa koma. Hindi makapaniwala ang kanyang asawa. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Sinabi ni Sewon ang dahilan ng kanyang pagpunta, nais niyang iligtas ang kanilang anak. Nagalit ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yuki. Naiinis si Yuki nang makita si Sewon na bastos sa kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang salita, unti-unting nawala ang pasensya ni Sewon. Itinulak ni Sewon si Yuki pababa. Sumigaw ang kanyang asawa at agad na tumakbo palayo. Hinabol ni Sewon ang kanyang asawa patungo sa isang silid. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang walang katapusang dalampasigan. Sumigaw siya nang makita ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng mabagsik na alon. Bigla, nagbago ang lahat sa paligid niya. Bumalik sila sa lumang bahay. Unti-unting naunawaan ng isip ng kanyang asawa ang kanyang mga sinabi. Ipinaliwanag niya sa kanya na nawala ang kanilang anak.
Sinubukan ng kanyang asawa na gawin ang isang delikadong bagay ngunit nabigo. Inisip niya na hindi niya kailanman gagawin ang ganoong kabaliwan. Ipinilit niya na hindi niya iiwan ang kanyang asawa at anak mag-isa. Mahigpit na niyakap ni Siwon ang kanyang asawa upang kalmahin siya. Tinanong niya kung naaalala niya kung nasaan ang kanilang anak. Sinubukan niyang alalahanin ngunit wala siyang natatandaan. Kinumbinsi ni Siwon ang kanyang asawa na alalahanin ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanilang anak. Nagsimulang magbago ang eksena. Ngayon, ang kanyang asawa ay nasa isang laboratorio. Siya ay umiiyak sa sakit at sinusubukang hanapin ang kanilang anak. Sinabihan ni Siwon ang kanyang asawa na huminga ng malalim. Bigla, nagkaroon ng isang kakaibang ideya ang kanyang asawa. Nakikita lamang niya ang mga alaala ng mga patay habang siya ay nasa koma. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, nagbago muli ang eksena. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa ibabaw ng isang matataas na gusali. Samantala, ang kanyang asawa ay unti-unting naglalakad sa labas ng balustrade. Nang siya ay malapit ng tumalon, tumakbo siya at hinawakan ang kanyang kamay. Tinatanggihan niyang pakawalan siya. Ngunit nais ng kanyang asawa na iligtas ang kanilang anak kaya isinakripisyo niya ang sarili. Nais niyang mangako si Siwon na hahanapin niya ang kanilang anak. Sa kabila ng kanyang mga sigaw, tuluyang pinakawalan siya ng kanyang asawa. Nagising siya na puno ng sakit. Agad niyang isinagawa ang CPR sa kanyang asawa. Ngunit wala pa ring senyales ng buhay ang kanyang asawa. Pinigilan ng katulong si Siwon dahil sa sakit. Kaya, tuluyan nang nawala ang kanyang asawa sa kanya. Umupo siya nang walang galaw sa tabi ng kanyang asawa. Biglang lumitaw si Kang Mu at sinabi na may paraan para mapanatili ni Siwon ang kanyang asawa sa kanyang tabi magpakailanman. Sa sandaling ito, naalala ni Siwon na noong araw na isinagawa niya ang brain sync experiment kasama si Kang Mu, na hawakan niya ang hangganan ng buhay at kamatayan. Nais ni Siwon na makapagsalita muli sa kanyang asawa, kaya napagpasyahan niyang itigil ang kanyang puso. Sinubukang pigilan siya ng katulong. Ngunit ito lamang ang tanging paraan para mailigtas ni Siwon ang kanyang asawa at anak. Kaya pinaniwala niya ang katulong na tulungan siya. Sa harap ng determinadong tingin ni Siwon, sa wakas ay pumayag ang katulong na tumulong. Naghanda siya ng ice bath upang ibaba ang temperatura ng katawan ni Siwon sa pinakamababang antas. Pagkatapos, nag-inject siya ng gamot upang pabagalin ang tibok ng puso ni Siwon. Unti-unti, nahulog si Siwon sa koma. Nakita niya ang lahat ng alaala ng kanyang asawa. Nang dalhin ng kanyang asawa ang kanilang anak sa research room, lihim niyang tiningnan ang computer file ng doktor. Natuklasan niya ang underground organization na pinamumunuan ng propesor. Dahil naramdaman niyang may mali, kinopya niya ang lahat ng datos sa isang memory card. Pagkatapos, pumunta siya sa isang misteryosong research room. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang anak na dinadala ng isang tao. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Naramdaman ng babaeng doktor na hindi na niya makokontrol ang ina. Kaya binuksan niya ang pinto upang suriin ng ina ang loob. Ang batang nakita ng ina ay hindi ang kanyang anak. Marami pang ibang bata sa research room. Lahat sila ay nasa autism spectrum. Pagkatapos iwan ang research room, mabilis na umuwi ang asawa ni Siwon. Agad siyang tumawag sa kanyang asawa, ngunit hindi siya sumagot. Upang suriin ang impormasyon sa memory card, binuksan niya ang computer. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Naramdaman ng kanyang asawa na may mali. Sinabi ng tao sa labas na siya ay empleyado ng research room at dinala ang gamot para sa kanya. Nang matapos niyang inumin ang gamot at isara na ang pinto, lumapit ang sekretary at sinakal siya. Pagkatapos, pinasok niya sa bibig nito ang maraming gamot. Sinubukan niyang lumaban na nagdulot ng pinsala sa sekretary. Ginamit niya ang pagkakataon upang itapon ang memory card sa ilalim ng kabinet. Napansin ng sekretary na wala na siyang malay. Kaya nagsimula siyang gumawa ng peking eksena. Bumalik sa realidad. Nagsimulang mag-beep ng malakas ang heart monitor. Agad na ginising ng katulong si Siwon. Inihiga niya si Siwon at isinagawa ang CPR. Pagkatapos ng maraming pagtatangka, tuluyang nakaligtas sa kamatayan si Siwon. Masakit niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Ngunit ang kanyang asawa na nakahiga sa kama sa tabi niya ay nawala. Tumingin si Siwon sa bintana at nagulat nang makita ang kanyang asawa na nakangiti ng kontento. Ngunit ito ay ilusyon lamang na kanyang inisip. Nasa kama pa rin sa ospital ang kanyang asawa. Ngayon, natagpuan na niya ang pinakamahalagang ebidensya. Pagkatapos, sinubukan ni Siwon at ng katulong na ilipat ang kabinet. Eksakto kung paano nakita ni Siwon. Sa ilalim ng kabinet ay may memory card. Sa loob ng memory card ay mga dokumento tungkol sa underground organization ng propesor. Marami siyang research labs, parehong sa loob at labas ng bansa. Pagkatapos siya sa atin ni Siwon ang mga lab na ito, nakipag-ugnayan siya sa babaeng inspektor. Alam niya na kailangan nila ng malawak at liblib na lugar, at lalo na ng matinding pinagkukunan ng kuryente upang isagawa ang eksperimento. Matapos paliitin ang sakop, nakahanap ang babaeng inspektor ng 3 lokasyon. Ngunit lahat ng iyon ay sarado. Hindi na gaanong maraming oras ang natitira, kaya unang pupuntahan ni Siwon ang lugar na yon. Pagkatapos makuha ang eksaktong address, nagmaneho si Siwon patungo sa isang pantalan malapit sa hangganan. Doon, naghahanda ang propesor at ang kanyang mga tauhan para sa kabaliwan nilang eksperimento. Sinimulan nilang ikabit ang brain synchronization device sa ulo ng propesor. Sa labas, tinanong ng babaeng inspektor si Siwon kung marunong siyang gumamit ng baril, ngunit hindi pa niya ito nahawakan kailanman. Sinabi ng katulong sa likod na nagamit na niya ito dati. Pagkatapos nahanda na ang 3 at may armas, sinimulan nilang pasukin ang research center. Napansin ni Siwon na hindi nakalak ang pinto. Maingat na binuksan ng babaeng inspektor ang pinto at pumasok. Sa loob, lahat ng mga gwardiya ay napatay.
Napagtanto ni Siwon na may dumating dito bago sila, kaya dali-dali silang nagtungo sa lab sa daan. Nakita ni Siwon ang kumikislap na mga ilaw. Ito ay patunay na nagsimula na ang eksperimento. Kapag umabot sa pinakamataas na level ang enerhiya, matatapos ang proseso ng transfer. Wala na silang maraming oras. Kasabay nito, napansin ng sekretary ang kakaibang sitwasyon. Paglingon niya, itinutok sa kanyang ulo ang baril ng assassin. Dumating ang assassin dito dahil pinapapatay siya ng mga tauhan ng sekretary. Gusto ng sekretary na makipagnegosasyon muli, ngunit tumanggi ang assassin. May bago siyang plano. Kinuha ng sekretary ang pamalo at umatake sa assassin. Ngunit hindi kaya ng sekretary ang assassin. Mabilis siyang sinaksak ng assassin. Habang malapit ng patayin ng assassin ang sekretary, dali-daling pumasok ang babaeng inspektor upang pigilan siya. Agad na pinaputukan ng assassin ang babaeng inspektor, pagkatapos ay pinatay ang sekretary at tumakas. Inutusan ng babaeng inspektor si Siwon na iligtas ang kanyang anak. Siya naman ang susunod na hahabol sa assassin. Nagkaroon ng mabagsik na palitan ng putok. Napatamaan ng isang bala ang assassin mula sa babaeng inspektor, ngunit mabilis siyang nakatakas. Kinuha niya ang palakol malapit at naghintay sa paglapit ng babaeng inspektor. Pagkaposisyon niya, dali-daling umatake ang assassin at hinampas ang kanyang palakol patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, mabilis na nakaiwas ang babaeng inspektor. Matindi ang pag-atake ng assassin. Bawat hampas ng palakol ay may nakakatakot na lakas. Sinubukan ng babaeng inspektor na barilin ang assassin, ngunit sa lakas ng kanyang atake, lahat ng bala ay napabaling. Nang maipit ang babaeng inspektor, pinutok niya ang steam pipe. Habang nawala ng balanse ang assassin, sinipa siya ng babaeng inspektor sa isang sulok. Itinaas niya ang baril upang maghiganti sa kanyang kasamahan. Ngunit sa kasamaang palad, nauubos ang bala ng baril sa tamang sandali. Tumawa ang assassin at kinuha ang palakol. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay nasa loob ng hawla ng bentilador. Dali-daling pinindot ng malamig na babaeng inspektor ang boton upang isara ang pinto ng hawla. Habang pilit na binabasag ng killer ang bakal na bakod, pinindot ng babaeng inspektor ang boton upang paandarin ang malaking bentilador. Nasipsip siya ng malakas na hangin ng bentilador at namatay sa sakit. Samantala, dali-daling bumaba si Siwon kasama ang kanyang katulong. Naroon na rin ang babaeng doktor at ang kanyang superior. Umabot na sa rurok ang enerhiya. Masaya ang babaeng doktor na natapos na ang kanyang misyon. Dali-daling sumugod si Siwon at itulak siya pababa bago pa man siya makaatake. Pinutok ng katulong ni Siwon ang doktor at napatay siya. Pagkatapos, sinubukan ni Siwon at ng katulong niyang pigilan ang pagdurugo ng babaeng doktor. Patuloy pa ring ipinagtanggol ng superior ang doktor, sinasabi na inosente siya. Ngunit hindi siya nakinig. Binalaan niya ito na tumahimik o haharapin niya silang lahat. Pagkatapos, pumunta si Siwon sa harap ng control room. Pinagmasdan niya ang brainwave graph ng profesor at ng kanyang anak. Napagtanto niya na hindi pa tapos ang proseso ng synchronization. Nagpasya si Siwon na i-synchronize ang kanyang utak sa utak ng kanyang anak. Nagulat ang katulong nang makita ang kabaliwan ng ideya ni Siwon. Ngunit ito ang paraan ni Siwon para ilabas ang profesor. Lalaban siya sa profesor ng direkta sa subconscious world. Sinabi ng katulong na parang sisirain ni Siwon ang kanyang sarili. Ngunit naniniwala si Siwon sa kanyang kakayahan. Mas espesyal ang istruktura ng utak niya kaysa sa karaniwang tao. Sigurado siyang magtatagumpay siya upang maibalik ang kanyang anak. Pagkatapos, tinanggal niya ang device ng profesor at inilagay ito sa kanyang ulo. Iniutos niya sa katulong na itulak ang kanyang brainwaves sa pinakamataas na level. Alam ni Siwon na kinakabahan ang katulong, kaya sinabi niya, magbibigay ako ng senyales kung kinakailangan. Nagsimulang gumana ang makina. Nakita ni Siwon ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang malawak na parang. Sa harap niya ay ang profesor. Maginhawa itong nagbabasa ng dyaryo. Lumapit si Siwon at umupo sa tabi niya. Tinanong siya ng profesor kung nagkakilala na ba sila dati. Lumabas na ito ay nasa isip ng profesor lamang. Nakaupo sila sa harap ng lumang paaralan. Naghihintay ang profesor na matapos ng kanyang anak ang klase. Namangha si Siwon nang maunawaan ang damdamin ng profesor sa kanya noon. Palagi siyang tinuring ng profesor bilang sariling anak. Palagi siyang iniintindihan at binabahala ng profesor. Biglang lumingon ang profesor kay Siwon. Dito lamang niya napagtanto na siya ay si Siwon. Nagsimulang lumitaw ang mga palatandaan ng pagtanda sa katawan ng profesor. Ngumiti ang profesor at sinabi na ang taong hinihintay niya ay si Siwon. Mahigpit na hinawakan ni Siwon ang kamay ng profesor at humingi ng tawad. Dahil napagtanto niya ito ng huli na, humiling siya kung maari bang gumawa ang profesor ng isa pang pabor. Ito ay ibalik sa kanya ang kanyang anak. Ngunit tumanggi ang profesor at sinabi na huli na ang lahat. Pagkatapos ay nagtungo siya patungo sa puting gate sa harap. Sa sandaling tumawid siya sa gate, matatapos na ang lahat. Napagtanto ni Siwon na nagbago na ang profesor. Hinawakan ni Siwon ang kamay ng profesor. Ngunit sa mundong ito, walang laban si Siwon sa kanya. Ginamit ng profesor ang kanyang subconscious power upang lumikha ng malakas na hangin na humampas kay Siwon. Namangha si Siwon habang ipinapakita ng matanda ang kanyang kapangyarihan. Sinimulan niyang tawagin ang pangalan ng anak ni Siwon. Malakas na sumigaw si Siwon para tumakbo ang kanyang anak. Ngunit nahuli ng profesor ang bata. Sa totoong mundo, nakita ng katulong ang senyales ni Siwon kaya agad niyang pinalakas ang kanyang brainwave. Sa subconscious world, sa sandaling binuksan ng profesor ang pinto, ginamit ni Siwon ang kanyang kapangyarihan. Nagsimulang magdilim ang kalangitan. Isang malamig na kamay ang humawak sa profesor. Natakot siya nang malaman na ang humawak ay ang asawa ni Siwon. Sa isang kisap mata, na-teleport siya sa lugar ni Siwon. Sinabi ni Siwon na hindi niya matutupad ang kanyang layunin.
Dahil maraming eksperimento na ang ginawa ni Sewon, at sa tuwing nasa hangganan siya ng buhay at kamatayan, nagagalit ang propesor dahil hindi niya matanggap ang pagkabigo. Sinubukan ng propesor na lumakad patungo sa pinto ng hakbang-hakbang. Ngunit hindi siya nakagalaw ng kahit isang hakbang. Habang papalapit ang propesor sa pinto, unti-unti siyang itinutulak pabalik hanggang sa mawala. Pagkatapos ng lahat, dali-daling tumakbo si Sewon upang hanapin ang kanyang anak. Sinundan niya ang bata papasok sa paaralan. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang kanyang anak na nagtatago sa isang sulok. Parang kung ano ang ginawa niya noong siya ay bata pa. Dahan-dahang lumapit si Sewon at tinawag ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit hindi tumugon ang bata. Sa labas, nagsimulang mag-overload ang synchronization machine. Sinubukang gisingin ng katulong si Sewon. Kung hindi siya magigising, sasabog ang lahat. Sinisikap niyang mailabas ang kanyang anak mula roon. Ngunit malakas na sumigaw ang bata. Habang hindi alam ang gagawin, naupo siya. Biglang narinig ang boses ng kanyang asawa na nagbigay ng payo na hayaan ang anak sa kanyang sariling mundo. Katulad ng ginawa niya noon, layunin nito ay maramdaman ng bata ang kaligtasan. Tinuruan siya ng kanyang asawa ng isang kanta. Nang marinig ng bata ang boses ng kanyang ina, humupa ang kanyang kaba at bumaba ang depensa. Lumapit ang bata sa kanyang ama. Mahigpit na niyakap ni Sewon ang kanyang anak. Sa wakas, natupad niya ang pangako sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang mundo sa paligid niya. Mabilis niyang hinila palabas ang kanyang anak. Sa wakas, nagising siya. Agad siyang umupo upang suriin ang device. Malapit nang sumabog ang makina dahil sa overload. Na-activate ang door locking system. Nauubos ang oras. Ginamit ni Sewon ang kanyang katawan upang protektahan ang kanyang anak. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Pumuno ng puting usok ang silid. Naglakad patungo kay Sewon ang katulong na nagulat. Sinubukan niyang ilayo si Sewon. Sa wakas, naganap ang isang himala. Dahan-dahang bumuka ang mga mata ni Sewon at sinubukang gisingin ang kanyang anak. Ang mainit na tawag ng ama ay nagpagaling sa puso ni Sewon. Sa wakas, dumating ang mga pulis upang iselyo ang lugar. Inaresto nila ang mga sangkot upang tumulong sa investigasyon. Patay na ang propesor. At ang sekretary ay nawala ng walang bakas. Matapos ang lahat, binisita ni Sewon at ng kanyang anak ang puntod ng kanyang asawa. Habang tinitingnan ang kanyang asawa at anak na nakatayo sa harap ng puntod, ngumiti ng masaya ang babae. Nagka-reunion ang kanilang pamilya. Kahit pa ito'y nangyari lamang sa subconscious ni Sewon. Noong gabing iyon, tumawag ang babaeng inspektor at ipinaalam sa kanya na natagpuan na niya ang taguan ng sekretary. Sa sandaling lumabas si Sewon mula sa living room, nakaramdam siya ng kakaiba. May narinig siyang ingay mula sa mesa. Maingat na tinanong ni Sewon kung sino yon. Mula sa kadiliman, lumitaw ang propesor na may mabagsik na ngiti. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.